Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong istorya nun ay tungkol po dun sa babaeng dinugo for 12 years. Ano po. At yun po yung mensahe na kung saan ay gusto kong i-share sa inyo sa araw na to. Hindi ko po alam yung sitwasyon ninyo personally or physically, spiritually. Pero alam ko po, alam ng Diyos kung ano po yung condition ng ating mga puso. And I believe that God will do something great today. Buksan lang po natin puso at isip po natin para sa Kanya. At naniniwala po ako na wala pong minuto na kung saan o wala pong pwedeng lumabas sa lugar na to na hindi niya po natanggap yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. So this is about the touch. Ito po yung paghipo po ng Panginoon. Hindi lamang po sa babaeng ito, kundi sa buhay ng bawat isa. Kung titignan po natin ang Biblia, lahat po na nagkaroon ng encounter sa Panginoon ay nagkakaroon po ng pagbabago. Mula po sa loob, patungo po sa labas. So the touch. At ito pong kwentong ito, actually meron sa Book of Matthew, meron sa Book of Luke, pero gusto ko pong kunin ito sa Book of Mark, chapter 5. Marcos, chapter 5, kabanata 5, mula po 25 hanggang 34. Mark chapter 5, from verse 25 to 34. Okay po. Sa panahon po natin ngayon, makikita natin na kahit saang sulok ng daigdig, kahit saang lugar, ay marami tayong makikita na kung saan maraming tao ang naghahanap ng solusyon. Maraming tao naghahanap ng kapayapaan ng isip. So, maraming tao talaga makikita natin sa panahon na to na na-ospital. At naniniwala ba kayo na ang church, ito po yung ospital, hindi lamang ng mga taong may sakit physically, kundi namang may sakit sa espiritu. Ibig sabihin yung pong naputol ang relasyon sa Diyos, o sabihin natin, wala pong panahon para sa Diyos. Kaya po, from the inside out, from the spirit to our soul, to our body, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health as thy soul prospereth. Ito po yung sabi ni Juan, na nais siya po ng ating buhay ay maging masagana. Hindi lamang po sa ating katawan, hindi lamang sa isip, higit sa lahat sa ating espiritu. Kung meron po tayong tamang koneksyon o kaugnayan, o ugnayan sa Panginoon, apektado po ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa po ay binubuo ng ating isip, ng ating puso, ng ating pakiramdam, na ating nakikita, yung 5 senses po natin. So kung gusto po natin maging maganda, ang tingin po natin sa buhay, tingnan po natin alignment natin sa Diyos. Amen. Kasi kapag hindi po tayo naka-align sa salita, sa pangako ng Diyos, ang makikita po natin sa ating kapwa ay yung negative side ng taong yon. At makikita natin yung pagkakaiba-iba natin. Kung titignan po natin yung pagkakaiba-iba natin, may inis lang tayo. Hello? Diba? Pag titignan mo yung asawa mo, na dati gustong-gusto mo, pero pag nakita mo, habang tumatagal, yung kakaiba niya, may inis ka. Diba? Ilalagay ni Satanas yung isip, yung mata natin, doon sa bagay na hindi maganda sa taong ito. Para ikaw ay madismaya. Para mawala yung araw mo. Para hindi mo ma-enjoy yung mensahe ng Panginoon. Bakit hindi natin tignan yung pagkakapare-pareho natin? Hello? Mahina, hello? Amen. Sabi ang ganoon ni Isaiah, uboy tapon yung pinagkatasan ng ubas. Diba? Because there's something in it. Merong bagay na maganda pa dyan. Pwedeng gawing pasas. Diba? Ganun din sa buhay natin. Kung wala kang makita maganda sa kapwa mo, tignan mo ang Diyos sa buhay niya. Amen. At mapagpapala ka. Amen. Kasi gagawin ng diablo para po tayo mainis, makikita po natin yung pangit sa taong ito, pangit sa church na to, pangit sa kumpanyang ito. Lobat, kumbaga. Magpa-recharge tayo sa Panginoon para sa ganun maganda ang ihip ng hangin. Okay? So from here, the touch, kailangan po natin paghipo po ng Panginoon at mamaya po mananalangin po tayo dahil yan po yung kailangan natin
Natatandaan niyo po, simula po, yung mga mothers, di ba? Simula pa sa sinapupunan ng ating ina, tayo ay nakabalot na doon. Di ba? Doon tayo sa womb ng ating nanay. Kaya nasanay siya ng masikip. Kaya nung siya'y pinanganak, kumbaga, naramdaman niya yung hangin. Umiyak siya. Kaya ang ginagawa ng mga doktor, siya'y binabalutan muli, mula ulo hanggang talapakan, pero yung mukha nakalabas. Tapos doon siya tatahan. Kasi nasanay siya na meron nakaakap sa kanya. Kaya ganun din ang Panginoon. Kapag tayo po'y na-insecure, kapag tayo po ay nalulungkot, o kapag tayo po ay naiinis, kailangan po natin yung akap ng Diyos. Huwag ka nang maghanap ng ibang akap. Hello? Kasi pag expect mo asawa mo akapin ka, ay nako, matatagalan pa yan. Kaya akapin ka yan, minsan sa apilitan pa. Lalo ka may inis, di ba? Pero once you come into God's presence, so let us seek the presence of God. We need the touch, the loving touch of God. Na kahit nasaan ka, nasa ang lugar ka, kayang kumilos ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon na kahit nasa ang lugar tayo, kaya po tayong hipuin, akapin ng Panginoon? So from this text, Book of Mark chapter 5, makita po natin yung horror na kanya pong in-endure, yung takot sa kanyang puso. Horror. Tayo po ay may mga vessels na ginawa, yung vessel unto honor, no? Bibigyan ng karangalan sa Diyos. Pero merong vessel, dahil natakot siya, naging vessel unto horror. No? Imbis na daluyan ng pagpapala, karangalan, pagpunta sa Diyos, ay nagiging daluyan ng katakot-takot na bagay. So from here, makita po natin yung naging symptoms, makita po natin dito yung suffering sa babaeng ito, at makita po natin yung sorrow, the sufferings, the sorrow, and the symptoms. So yun yung mga sangkap na na-develop sa kanya, kung kaya na-develop din sa kanya yung takot. Just imagine, simula nung teenager siya marahil, ay naranasan niyang duguin na siya for 12 years. Ganong katagal. So yung takot sa puso niya, na noong unang panahon, sabihin natin yung mga gamit sa ospital, wala pang ospital siguro noon, pero pag sinabi ng doktor, ganito ang yung sakit, natatakot ka na. Di ba? Yung nga lang maramdaman mo na masakit ang likod mo, baka may cancer ka na. Di ba? O kaya pag naramdaman mo na lumalabo na ang mata mo, baka nabulag na ako. Pero gutom lang pala. Di ba? Yung feeling na baka ganito, na baka ganoon. Kasi may lahi kaming ganito. Baka ako maging ganun din. So hindi pa nangyayari, natatakot na tayo. Much more ang babaeng ito na talagang nagpakonsulta na siya sa maraming doktor and 12 years walang nangyari. Lalo pa naging worse yung kanyang sitwasyon. So makita natin doon yung sintomas, dinudugo siya. Ibig sabihin nito, walang tigil. Non-stop. Walang araw na kung saan hindi siya dinugo. So ano doon yung takot niya? Ano doon yung kanyang pag-aalala? Ano doon yung kanyang nervyos marahil? Kaya makita rin po natin dito yung kanyang mga, sabihin natin, yung kalungkutan niya. Ano doon yung symptoms? Ano doon yung suffering ng babaeng ito? At masabi natin, yung suffering, makita natin na she had suffered physically. At natural lang po na kapag ang babae ay dinudugo, physically siya ay manghihina. Di ba? Siya ay panghihinaan. Kaya pag nanghina ka, talaga namang at the same time, physically, magmumukha kang mas mature kaysa dati. Hello? Kasi malungkot ka eh. Di ba pag malungkot, tapos nanghihina ka pa, dumadami yung wrinkles. Kaya magtataka ka, sa Facebook, puro throwback ang iyong nilalagay. Throwback. That was 20 years ago, 15 years ago. Ano ba ang totoo? Ba't hindi mo ilagay yung totoo? Hanggang ngayon, nasa denial stage ka pa rin. Ang totoo ang ilagay mo. Hello?
Kaya pag tropa ka, ang ganda. Diba? Look what the Lord has done. Sabi ni Adan, wow, this is the flesh of my flesh. Eh kung ilagay mo yung totoo dyan sa Facebook, yung ikaw talaga, walang Photoshop, walang retouch. Oh no. Pero yun ang totoo, and the truth will set you free. She suffered socially. Bakit? Kasi sa Leviticus, sabing ganon, kapag ang babae dinudugo, yung part na introduction ng video, siya ay tinuturing na marumi. Kaya hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng hipuin. Pero si Jesus lamang ang gumawa nun sa kanya. Kasi kapag ang Panginoon ang kumilos sa atin, ibibreak niya yung border, ibibreak niya yung boundary, ibibreak niya yung limitation. Kasi ang Diyos po natin ay Diyos na makahabagin. Ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ano doon po yung nire-reject siya? Doon sa video, makita natin na kahit gusto siyang tulungan, di ba? Nung nabangga siya, nung nahulog yung banga, gusto siyang tulungan. Kaya nagkilala siya for more than 10 years. Kilala na siya doon sa village na yon. Kaya nga walang lumalapit sa kanya. So ano yung feeling ng isang tao na parang ikaw ay may sakit na ketong? Ano yung feeling ng isang tao na kapag meron kang minessage sa FB, hindi nag-reply? Tapos ilang beses ka nag-message, hindi nag-reply sa'yo. Parang feeling mo rejected ka. Parang feeling mo, kahit sa school, yung mga classmates mo nilalayuan ka. Yung mga classmates mo hindi ka kinakausap. Yung mga classmates mo hindi ka nilalapitan. Ang feeling mo rejected ka. Socially, ang feeling mo para ka may sakit na ketong. Meron din sa mag-asawa, pag nagkamali, parang yung kasalanan ni Eva, ni Adan, pinasa sa kanya. Alam niyo yun? Minsan ka lang magkamali, sobrang galit na ng asawa mo sa'yo. Para bang ang laki na ng kasalanan mo, konting mali lang yung sausawan lang. Galit na. Di ba? May naghihiwalay dahil sa sausawan. Konting pagkakamali lang. Feeling mo, ang liit-liit mo. Feeling mo, kawawang-kawawa ka. Feeling mo, wala kang pinag-aralan. So, itong babaeng ito ay masigit pa doon ang kanyang naramdaman. Emotionally, yung puso niya, napakalungkot niya. Malungkot yung wala kang pag-asa. Malungkot yung wala kang kaibigan. Kaya, di ba sa US, meron nakapost dyan, "Are you lonely? Call this number." Di ba? Siyempre, yung mga malulungkot, whatever will be, kaya sera-sera. Lalo kapag nagkakaedad ka, nalungkot ko, wala pa akong asawa. Diba? Dati kapag nasa 20s ka pa lang, at may naliligaw sa'yo, kailangan mo ng guidance. Let His will be done. Diba may standard ka? Dapat una, Kristiyano. Pangalawa, nakapagtapos. Pangatlo, may prinsipyo. Pang-apat, may pera. Tapos, pag nasa 30s ka na, nasa 40s ka na, oh Lord, que sera. Whatever will be, will be. Kahit Jehovah's Witnesses na yan. Kahit ano pa reliyon yan. Panginoon, matanda na ako. Kahit ano itsura niya, okay lang. Pag gano'n ang ating pananaw, nababalot na tayo ng takot. Hello? Amen? Amen. Kasi malungkot ka. Actually, hindi mo kailangan ng lalaki. Malulungkot ka lang. Nalulungkot ka lang. Sabi mo sa katabi mo, nalulungkot ka lang. Kaya pag nalulungkot ka, need a friend? Be sure to do the right thing. Amen. Kasi itong babae ito, nagsuffer siya emotionally. Religiously, nagsuffer siya. Kasi hindi siya pwede pumasok sa templo, hindi siya pwede pumasok sa sinagoge. Kasi tinuring siyang marumi. Financially, of course, nagsuffer siya.
Kasi imagine mo, 12 years sa pagpapagamot niya. Hindi siya, walang nagawa ang doktor sa kanya, sa dami ng pera niya. Maaring lumapit na siya sa albularyo, maaring lumapit na siya sa Ilocos, Mangagas, no? Maaring lumapit na siya sa mga manghuhula, sa mga mangkukulam, sa mga tapal-tapal, wala pa rin nangyari. So physically, naubos na ang kanyang pera. Imagine mo, physically, weak siya, mabaho pa siya. So makita po natin doon yung horror, yung side na kung saan siya po ay talagang natakot. But the Bible says, "My peace I give unto you." Amen. Sabihin mo sa katabi mo, "Let the peace of God be upon you." "My peace I give unto you." Ito po'y binibigay ng Diyos. Hindi lamang po, makita natin sa Bible, si Mary na kung saan hinanap niya si Jesus. Nung siya'y namatay, hinanap niya si Jesus. Tapos akala niya, hindi si Jesus yung nagtanong sa kanya. Tapos sabi ng lalaki, "My peace I give unto you. Let not your heart be troubled." Kasi alam ni Jesus, yung puso ni Maria ay natatakot. Kaya ang Panginoon, kapag siya'y nangusap sa atin, ang sasabihin niya sa iyo, "My peace I give unto you." Hindi lahat ng tao may kapayapaan. Hindi lahat ng mayayaman ay may kapayapaan. Hindi lahat ng merong waterbed, mamahaling kama ay nakakatulog ng matiwasay. Di ba? Yung iba nagta-tranquilizer, yung iba umiinom ng gamot, yung iba umiinom ng alak, yung iba kung anong pinagagawa para lang magkaroon ng kapayapaan sa pagtulog. And yet, walang nagawa yung mga bagay na yun. Those man-made bridges are filthy rags before the sight of God. Pero pag nasa Diyos ka, kahit saan ka mahiga, meron ng tao nakaupo lang, nakatulog na eh. Di ba? Kinakausap mo, salita ka na salita, naghihilig ka. Meron silang gift. Meron silang kaloob. Nakakaiba mula sa Diyos. So yung peace, yung kapayapaan, hindi mo pwedeng bilhin. Yung mamahaling kama, pwede mong bilhin yan. Pero hindi mo kayang bilhin yung kapayapaan sa pagtulog. Amen. Lahat ng restaurants dito, napuntahan mo na. Kasi meron tayong food tripper. Lahat ng mga may buffet, pupuntahan niya. Sa Crown. Hello. Chinese man yan, Vietnamese man yan. Meron kami napuntahan sa Singapore, puro lugaw. Buffet. Iba-iba lang yung toppings. May mani, dilis. Isa naman itlog. Isa naman pulang itlog. Isa century egg. Lahat yun lugaw. Kaya utak namin lugaw. Ibig sabihin dito, church, lahat ng klase masasarap na pagkain, pwede mong kainin. Pwede mong bilhin, lalo sa lugar na to. Pero hindi mo pwedeng mabili yung masarap na panlasa. Diba? Meron tao na may food allergy, namimili siya ng pagkain. Pag meron siyang kinain o nakain na hindi niya gusto, nilalabas niya. So maging sa pagkain din, church, kailangan ng kapayapaan. Hindi lahat ng kumakain ay may kapayapaan. Diba? Pag meron kasing tao na kapag, alam mo yung tao parang nakalunok ng vacuum cleaner. Ha? Lahat ng madaanan, ubos. Wala siyang contentment. No? Pagkakain ng hapunan, may merienda. Hapunan, may supper pa. Midnight snack. Kasi naka-on yung vacuum cleaner. Alam mo, gluttony na yun. Tayo po ay magsisi na. "My peace I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Amen. Lagi mo sabihin yun, "My peace I give unto you." Pag natatakot ka na, mariridandant ka, magbabayad ka ng bahay, magpapadala ka sa Pilipinas, "Peace I give unto you. Peace I give unto you. Do not be afraid." Use the Word of God. Satan can use problems, conflicts. Satan can use questions to doubt you. But remember the Word of God. The Bible says, laging sinasabi ni Jesus, it is written, nasusulat.
Ano yung nasusulat? Salita ng Diyos. But the problem is, hindi mo masasabi, madideclare yung salita ng Diyos without knowing the Word of God. Maraming tao, tayo sa Pilipinas, tinuring tayong #1 religious country in the whole world. Diba? Sa bahay, God bless this house. Pero wag ka sa kainan nag-aaway, nagbabatuhan. Diba? Ako merong kaibigan ng college, pag nag-pray sila, nakapikit, nagpe-pray sila pagkakain. Ang ulam nila itlog at hotdog. Yung kaklase ko, pag nakapikit, pag dilat na, wala na yung pula. Kinuha na. Puti ang naiwan sa kanya. Ibig sabihin, kahit sa pagkain, makikita mo na walang kapayapaan ang maraming tao ngayon. So yung babaeng yun ay ganon. Siya po ay dinudugo, yung symptoms makita natin sa kanya. She had suffered. Kita po natin emotionally, religiously, physically, in every aspect of her life, nagsuffer siya. Minsan lang din natin makita na nagsasuffer tayo because we are with somebody. Pero kapag nag-iisa ka, alam mo nagsasuffer ka. Ano doon yung sorrow, yung kalungkutan sa kanya? Hindi siya masaya. Kasi ano doon yung rejection. But church, remember this, kapag tayo ay natatakot, ang Diyos po ang ating pag-asa. He is our hope. Siya ang ating pag-asa. And the Lord will fill our heart with hope, with joy. Amen? Yung pag-asa. Yung alam mo, isang problema sa buhay ng tao, yung wala ng pag-asa, bangungot na to. Bakit maraming mga tao nag-suicide? Mayayaman, mga nag-aral, may mga negosyo, pero tumatalon sa building. So, hukong uso ang tumatalon sa building. Naranasan niyo na ba yun? May problema sa asawa, tatalon sa building. Sa Japan naman, kasi legal ang samurai, no? Merong mag-asawa, may problema silang dalawa, akyat lang sila doon sa bundok na yun, nandun yung samurai, at dahil gusto nila magpakamatay na dalawa, talikuran sila. Back to back. Tapos hawakan ng lalaki yung samurai, at isasaksak sa sarili niya, tagos sa likod, patungo doon sa likod ng babae. Pareho silang namatay. Legal kasi sa Japan ang magpakamatay. Pero wag niyong gagawin niyo. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Sa Taiwan, masyadong rampant yung magpapakamatay. Merong kabataan, hindi lamang nabilan ng nanay ng rubber shoes na Nike. Ang binili ng nanay yung mamurahe kasi yun lang kaya nila. Pero dahil pagmamahal ng magulang sa anak, binilan pa rin. Kaya na yung anak gusto Nike. Dahil doon nagalit yung anak, nagpakamatay siya. Ibig sabihin, gano'n ang mundo natin ngayon. Bakit? Kasi parang wala ng pag-asa. Diba? Wala ng pag-asa. So, makita po natin dito, the hope she brings. Nagkaroon po siya ng pag-asa. Doon po sa video na yun, nakita po natin na yung babaeng yun, nakarinig siya. Nakarinig siya tungkol sa Panginoong Yesus. Sabi nga sa verse 27 to 28, she had heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Meron na siya narinig tungkol kay Jesus. Meron na dumating sa kanya o na-encounter niya na lalaking bulag, tapos gumaling. Tapos narinig niya si Jesus naroon sa lugar na yon. Kaya naman ang babaeng to, na kahit mabaho na siya, kahit sa tingin niya, pinandidirihan siya. Kaya lang determinado siya. Kapag tayo ay may determinasyon sa puso natin na hanapin natin ang Panginoon, tiyak meron pong mangyayari. Hello? Amen. So to seek Him is to seek His presence, to find His presence, and to be in His presence. Meron pong kanta, sabi gano'n si Carrie Job, the more I seek you, the more I find you. And the more I find you, the more I love you. Itong week na to, yung po yung kinakanta.
Meron kasing time na kinakanta ko warfare na song, di ba? Katulad ng nakaraang linggo. Kasi ang topic na nilagay ng Lord sa heart ko, it's about Python. Pero itong week na it's about worshiping the Lord, seeking His face. Seeking His face is the presence of God. Na minsan kailangan mo lang haranahin ng Diyos sa awit. To be in His presence is to meditate on His Word. Kahit isang segundo, isipin mo ang Panginoon, you can be in His presence. Kahit nasa church ka, nasa feeling mo, nasa presensya ka ng Diyos, pero iba naman ang iniisip mo. Iniisip mo yung gagawin mamaya. Iniisip mo yung kakainin mamaya. Iniisip mo yung paniningil mamaya. You can never be in the presence of God. Amen. Pero kung ikaw sa oras na to, iniisip mo ang Panginoon, madali lang maranasan ang paghipo ng Diyos. Amen. Kasi iniisip mo siya, inaalala mo siya. Kahit nga lang sa isang tabi ka habang naghihintay ka, meron taong mayamutin, meron taong madaling mainis. Pero kapag ikaw'y pupunta lang sa isang sulok and meditate on His promises, you can be in His presence. Amen. Ako, sa bahay, ang sarap na mag-meditate ka doon sa mga promises ng Lord. Tapos makita mo, ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon, magtatatlong buwan na ako. Parang kailan lang, nag-fishing tayo. Mamaya, fishing uli. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako nahuhuli. Laging pain ko nahuhuli. Kinakain, ano. Pero experience yun. Amen. So, be in the presence of God, church. Be in the presence of God. Yung pong pagdako natin every church, be sure, decide to be in the presence of God. Napupunta ka dito to worship the Lord. Pupunta ka rito to seek His presence. Yung pong paghanap sa presensya ng Lord is to seek His attributes. Yung character ng Panginoon. Na siya po ay mahabagin. Na ang Diyos po ay mapagmahal. Na ang Diyos ay marunong magpatawad. Na ang Diyos po ay may plano sa atin. And from there makita mo, napakahirap isipin kung ano ang Diyos kung di natin alam ang Biblia. You can never know who God is if you do not know His Word. Diba? Di ba meron tao nagkaibigan dahil lang sa chat? Hello, sa sulat lang, nagkaibigan. Bakit? Kasi na-inlove ka doon sa sulat eh. Di ba? Pag sinabi sa'yo, I like your face. Naniwala ka naman kaagad. Di ba? Meron taong ganon. Madaling maniwala. Ang tawag doon ay uto-uto. Madali ka maniwala eh. Na hindi mo nga kilala yung personal yung taong yan. Hello? Hindi mo alam scam yan. Di ba? Okay, punta tayo dito sa babaeng ito. So the hope she embraced, yung declaration na narinig niya na si Jesus ay manggagamot, yung determinasyon niya, makita natin kung paano na-activate yung faith ng babae nito, kung paano naging fruitful yung kanyang pananampalataya. And James said, it is, kahit na humarap ka sa salamin, no? Faith without action is dead. Kung nakita mo na yung mukha mo sa salamin at wala kang ginawang pag-aayos, still useless. So faith without action is dead. Kaya sabi ng babaeng ito, makita mo yung determinasyon niya. Kung hahawakan ko head faith, kung hahawakan ko ang laylay ng damit ni Jesus, tiyak ako ay kagaling. Head faith yun. Ang heart faith, ginawa niya kung ano yung sinabi niya. Kaya naman siya ay gumapang palapit doon kay Jesus, at kahit anong sigaw sa kanya, kahit anong sabihin sa kanya ng tao, kahit anong saway sa kanya ng tao, maging mga alagad ni Jesus, determinado siya na hanapin yung kagalingan kay Jesus. So this woman touched the hem of His garment. And then the Bible says, na-receive niya yung miracle, yung himala. Say what you want, do what you want, and receive the miracle from the Lord. Panginoon, kung aaten po ako sa araw na ito, mangusap ka sa akin. I know the word is for me. Yung message, Lord, para sa akin. And I know, Lord, that there's nothing impossible with you.
Kaya yung pananampalataya po natin na activate yan, say what you want. Parang kay Bartimaeus nung siya'y lumapit, kung nasaan si Jesus, bulag siya, pero alam niya ando doon si Jesus. Sabi ni Bartimaeus, Jesus, Son of David. Tapos ulang pumansin, Jesus, Son of David, hanggang mapansin siya. Nilapitan siya ni Jesus, what do you want? Sabi ni Bartimaeus, I want to see. Pagtatanong ka kaya ni Jesus sa oras na to, what do you want? Hindi pwedeng sabihin, bahala ka na Lord. What do you want? Be specific kung ano yung gusto mo. And I believe, mangyayari kung ano yung gusto mo. Amen. Every day, do something that will lead you closer to God. Every day, do something that will lead you closer to God. Pwede kang mapalapit. Pagising mo sa umaga, pwede kang mapalapit sa Diyos or pwede kang mapalayo sa Diyos. Kaya naman pagdating ng hapon, ang layo na ng puso mo sa Diyos. Depende kung paano ka nagsimula sa araw na yon. Now you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung sa umaga ginawa mo, it's always a decision. Araw-araw maharap tayo sa decision. Na pagising mo sa umaga, anong una mo bubuksan? Facebook? Mag-FB ka kaagad? O magbabasa ka ng Biblia? Kaya naman, pag tinanong mo, nag-quiet time ka ba ngayon? Ay, hindi pastora kasi okay naman ako eh. Hindi ka magka-quiet time dahil hindi ka okay. Hindi ka magka-quiet time dahil may problema ka. Magka-quiet time ka, magbabasa ka ng Biblia kasi ito'y sinabi ng Panginoon. Meditate the Word of God day and night. Day and night. Hindi every year lang. Day and night. Kaya pag nagsimula tayo ng araw natin na may panalangin, mayroong pagbabasa ng Biblia, makikita mo, you will end in praises. If you start with start your day in praises or with praises, I believe, mag-i-end ka rin na may pasasalamat sa Panginoon. Again, every day, do something that will lead you closer to God. Yung panalangin that will lead you closer to God. Yung papuri, it will lead you closer to God. Yung ating pong devotion, it will lead us closer to God. Yung ating meditation, kahit naglalakad ka sa train, kahit nagdadrive ka, kahit nasa bus ka, think about God. Sentro po natin ang Panginoon sa ating puso. Sabi ganun po ni Mother Teresa, not all of us can do great things. Hindi po lahat tayo makakagawa ng malalaking bagay para sa Diyos, para sa tao. But we can do small things with great love. Again, not all of us can do great things. But, sabi ganun, we can do small things with great love. Magsimula ka sa maliit. Mahirap pumunta doon kung hindi mo iakbang ang paa mo unti-unti. Do small things with great love. Tulad ng babaeng ito, hindi niya magawa for 12 years kung ano yung gusto niyang gawin kasi hindi siya napapagaling ng doktor. Pero nagsimula siya sa simula. Ibig sabihin dito, lumapit siya kay Jesus. With great love, with great love. In our darkest times, desperation makes us willing and draws us closer to Him. Minsan pag desperate ka, di ba? Lalo kang lalapit sa Diyos. Kaya minsan, dumarating sa atin ang problema to push us, to lead us towards God. Di ba ang alon? Ang alon gustong-gusto ng mga surfer, yung mga nagsisurf. Naranasan nyo na mag-surf? Di ba gustong-gusto ng mga nagsisurf ang alon? Bakit? Kasi doon sila nakapunta sa mas malayong lugar, mas malalim na lugar sa dagat. So, ganun din sa atin. Minsan ginagamit ng Diyos ang alon para tayo po'y mapalapit sa Kanya. Di ba? Pag yung alon palapit sa pangpang, ang tendency nito, pabalik siya doon sa gitna ng dagat. So, ganoon din sa atin. We are driven with a purpose. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging malapit sa Kanya. So, nakita po natin doon yung horror, nakita po natin yung hope doon sa babaeng yon, and then, after that, makita po natin yung healing. The healing she experienced. Kung merong problema, merong himala sa ating buhay. So it was powerful, it was personal. From verse 29, ang sabi ganun, immediately, sabi ganun, immediately, no? Kaaga-agad, no? Immediately, the bleeding stopped. Meron kasing kagalingan na gradual, meron naman radical o miracle ang pagdating ng kagalingan na yon.
She could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. She realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" Verse 31, his disciples said to him, "Look at this crowd pressing around you. How can you ask, 'Who touched me?'" But he kept on looking around to see who had done it. Alam ng Panginoon kung sino yung humipo sa Kanya. Kaya lang, gusto niya makita yung sincerity, yung katapatan, yung patotoo ng babaeng yun. Kung siya ba ay magpapatotoo at sabihin niyang ako. Di ba sa atin may mga testimony portion sa ating discipleship group? Ito po yung time na kung saan sinasabi natin na, "Lord, ako po yung humipo sa iyo. And I want to declare your goodness kasi ito po yung mga himalang natanggap ko sa iyo." Di ba? 10 ketungin ang lumapit kay Jesus. 10 ketungin pinagaling ni Jesus. Pero ilan lamang doon sa 10 yun ang lumapit kay Jesus para magpasalamat. Di ba? Isa lang. Minsan tatanungin tayo ng Panginoon, "Who touched my robe?" Sino? Sino yung magsasabi, "Lord, ako po. Kasi pinagaling mo ko. Lord, ako po may problema sa asawa, pero inayos mo yung relasyon namin. Lord, ako po, hindi yung mahihiya magpatotoo kung anong ginawa ng Lord sa kanya." Alam ng Diyos kung anong ginawa niya sa iyo. Pero tuturuan tayo ng Panginoon kung paano maging malakas at magpatotoo kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Lord, broken-hearted ako. Kaya nung lumapit ako sa iyo, umiyak ako sa iyo, Panginoon, naramdaman ko po yung paghipo mo sa puso ko. Dati punong-puno ako ng takot, Lord, pero because you live, I get face tomorrow. Amen. Di ba? Every end of the year, marami lumalapit sa mga manghuhula. Sa Chinese, ang tawag doon, manghuhula. Papahulaan nila yung bahay. Pungsoy. Tapos, sasabihin ng manghuhula, "Itong taon na to, itong mangyayari sa iyo." Sa Hong Kong, may nangyaring ganyan, tiga Baguio, kasambahay siya. Ang buhok niya hanggang sa likod, ang haba-haba. Kaya lang sabi ng pungsoy sa amo niya, "Yung katulong mo, pag nagpagupit ng buhok yan, suswertihin ka." So dahil kahit masakit sa loob ng katulong yung magpagupit, kasi nalagaan niya na ilang taon. Dahil kailangan lang siya kumita ng pera. So nagpagupit siya, pinagupitan siya ng amo niya hanggang shoulder level. Tapos sabi ng pungsoy, "Malas pa rin yung katulong mo. Kailangan magpagupit pa siya." So nagpa-7 yung katulong. Pili mo yung sakripisyo. Tapos, nung nakita ng pungsoy na nagpa-7 na yung katulong, "Malas pa rin yung katulong mo. I-terminate mo yan." Terminate yung katulong. I mean, yung mga sakripisyo na ginagawa mo para lang kumita ng pera. Tapos sabihin ng mga manghuhula, "Malas ka." Pero pag lumapit ka sa Diyos, sabihin sa'yo ng Lord, "You are blessed and favored by God." Amen? Lumapit ka sa Diyos. Our God is not a respecter of person. Hindi ka niya itatatwa. Hindi ka rin niya pababayaan. Hindi ka rin niya tatalikuran. Ang Diyos na nagpasimula sa atin, siya na naman tatapos sa atin. Kung sa tao, sa tingin nila sa atin malas, sa Diyos tayo pagpapala. Blessed are those. Kaya kung di ako nagsasabing good luck, because you are blessed. And I am blessed. Alam ko yung stand ko sa Lord. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Mapalad. Kaya ako mapalad ako. Kaya huwag mo sabihin kawawa ka. You are blessed by God. So yung healing na natanggap ng babaeng ito, it was so powerful. It was so powerful. It was personal. Napaka-personal yung kagalingan na natanggap nito. At sabi gano'n, her touch was different. It was touch accompanied by faith. Sabi gano'n dito, immediately the bleeding stopped. Tapos, but her touch was different. It was a touch accompanied by faith. Naramdaman ni Jesus na yung babae lumapit sa kanya. Ito yung, kasi alam niyo ba ang Panginoon, alam niya yung puso natin. Pwede itong bibig natin, pwede magsinungaling. Lord, 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 but not those who call unto me, Lord, 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 shall enter into the kingdom of God. Hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makarating sa langit. Panginoon sa bibig. Ang bibig ay malapit sa akin, pero ang puso ay malayo sa Diyos. O nga, Diyos ko po. Pagdatalamsi ka ng mantika, Diyos ko po. Di ba? Sa Bisaya, sus kinugay.
Napunta ng Australia, oh my God, English. Pero ang puso malayo sa Diyos. Anong ginagawa ng maraming tao? Sa bibig malayo sa, malapit sila sa Diyos. Diyos ko po, Diyos ko po. Pero yung puso nila malayo sa Diyos. Anong ginagawa? Nagkakasala. Pero babae ito, alam ni Jesus, ramdam niya, yung pananampalataya, yung desperation, yung takot, yung kanyang intimidation, lahat alam ni Jesus sa babaeng ito. Kaya pinalakas niya ang loob ng babae. Your faith has made you whole. Pag sinabing whole, 100%. Merong cancer cell na sinasabing, okay, 80% okay ka na, pero yung 20% hindi pa rin okay yun. Kaya may tendency na lumala pa rin. Pero pag sinabi ng doktor, 100% clear ka na, and then clear ka na. Pero ang Diyos, ang sabi niya sa babae ito, your faith has made you whole. Buong-buo. At anong nangyari sa babaeng yon? She became one of the disciples of Jesus Christ. Bakit? Naranasan niya si Jesus. At yun po yung gusto iparanas sa atin po ng Panginoon sa oras na to. Gaano mo kakilala si Jesus? Bakit maraming mga tao nire-reject pa rin ang Ebanghelyo? Sabi gano'n ni David, the wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of His thoughts. Bakit may mga taong ayaw maniwala sa Biblia? Bakit may mga taong ayaw maniwala sa Diyos? Kasi sila ay nababalutan at sila ay bulag sa kasamaan. Amen. Sila ay nabulag na sa kasamaan. And then, sabi gano'n dito, and Solomon, my son, sa Chronicles, learn to know the God of your ancestors immediately. Learn, pag-aralan mo. Pag sinabing pag-aaral, it's a gradual process na talagang araw-arawin mo yan sa karanasan at sa salita. Worship and serve Him with your whole heart and a willing mind. Willingness is a decision. Willingness is a decision. For the Lord sees every heart and knows every plan and thought. If you seek Him, and you will find Him, but if you forsake Him, He will reject you forever. He will reject you forever. So church, pag sinanong mo, anong oras na? Now is the time to seek the Lord. Now is the time to seek the Lord. Sabi ni Isaiah, seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. Eh bakit? Ang Diyos naman is a sovereign God. Kaya ang Diyos laging available. Sabi ni Gary Valenciano, hindi natutulog ang Diyos. Yes. Eh paano pag ikaw'y namatay na? Na walang Panginoon sa puso. Then you cannot find Jesus. Amen. Amen. Shall we all arise? Sumayo po tayong lahat. Do you know that song, the more I seek Him, the more I find Him. And the more I find Him, the more I love Him. The more nakikilala mo si Jesus, the more kang na-in-love sa Kanya. The more kang na-in-love. Shall we close our eyes and let's pray? Panginoon, salamat po sa mensaheng nilagay mo sa aming puso. Ang dalangin lang namin, Panginoon, ay makilala ka pa namin. We came to this place to seek You. We came to this place, Lord, to know You more. Gusto lang po namin, Panginoon, na maranasan ka po namin, mas makilala ka namin sa karanasan. Kaya, O Diyos, kung may mga kapatiran po kaming desperate, natatakot, o maaaring feeling niya nilalayuan siya, binubuli siya, o maaaring feeling niya wala siyang kaibigan, o maaaring feeling niya wala nagmamahal sa kanya, Father God, touch her heart, Lord. Paramdam mo sa kanya yung pagmamahal na hindi nagbabago. Dahil ang Diyos po namin hindi nagbabago. Hallelujah, Lord. Yes, Father God, anoint every corner of this place with Your precious anointing. Help us, Lord. Lead us closer to You. Sa isip po namin, sirain mo ang mga doktrina na nagpapalayo sa amin sa Iyo. Yung mga kaisipan na naglalason sa amin patungkol sa Iyo. Ikaw po yung mahabaging Diyos. Ikaw po yung tao at Diyos na nagmamahal sa amin. Kailan mo kami pinabayaan? Ang salita mo nagsasabi na hindi ka marunong magpabaya sa iyong mga anak. Kami po'y lumalapit sa iyo, O Diyos, sa aming sitwasyon sa oras na to. O God, fill our hearts. Secure us with Your embrace. Secure us, Lord, with Your love.
We want to seek your face. We want to be in your presence and remind us of your attributes, of your character, O God. You are a loving God. You are a forgiving God. And there is none like you, O God.
church, God is talking to each one of us right now. May mga kabigatan kayo, kung may mga problema kayo, kung meron naglalagay ng takot sa ating puso, kung meron tayong alalahanin, let's come to God. Let us seek His presence. Sabi ko, Lord, please fill my heart with joy. Fill my heart, oh God, with peace. Fill my heart, Lord, with your love, oh God. Hallelujah, oh Jesus. Jesus. Move, Father God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves
it all. Softly, please. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Kung paano mo, Panginoon, nilagyan ng muli ng kapayapaan ang aming puso, ang aming isip sa mga problema dumarating sa amin. And Lord, sa araw po ito, muli po namin inaalala ang pagkamatay mo sa krus para po sa amin. Ito po yung araw, ito po yung panahon na kung saan pinakita mo yung pag-ibig mo sa iyong sa amin po sa mga oras na ito. Kaya Lord, naalala po namin yung kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. At sa pag-aalaala po ito po yung aming pagsamba sa iyo. Ito po yung aming pagsamba mula po sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Father God, we remember you. We remember you, O God. In Jesus' name. Hiniling ko po lahat po yung sa ating pong pagpartake ng communion habang tayo po ay may hawak ng tinapay o yung ostya ay ano po yung greatest desire mo sa Lord? Ano yung greatest desire mo sa Panginoon? On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you." And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Request Pastor Jay to pray for the bread. Hallelujah. Panginoon, salamat sa katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Panginoon, itinataas namin ang tinapay na ito, Panginoon, bilang simbolismo ng katawan ng aming tatanggapin ngayong umagang ito. Ang katawan mo na dumanak ng libong sakit, dumanak ng hagupit, dumaranas sa paghihirap, Panginoon. Lord, we are partaking of this bread, O God, bilang kaisa mo, Panginoon, sa paghihirap. Salamat po sa sakripisyong pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, we will be eating this bread, O God, because sa pamamagitan ng mga latay na dumapo sa inyong katawan, Panginoon, we are accepting the healing, O God. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, emotional man ito, physical, Lord, sa aming kalusugan, Lord, we are acknowledging that you have healed us, O God, far more than we have ever expected, O God. Lord, sa pagkain namin ng tinapay na to, linisin niyo po muna ang aming mga puso, Panginoon, para maging karapat-dapat po kaming tumanggap ng simbolismo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na makikibahagi sa tinapay na ito, Panginoon. At nawa, ang aming po mga panalangin ang iyong tuparin, Panginoon. Ang nais lang namin, Panginoon, ay pasalamatan kayo, Panginoon, sa lahat ng sakripisyo na pinagkaloob niyo sa amin para kami maligtas. Para kami na nawasak, Panginoon, ay maging buo sa pamamagitan ng iyong sakripisyo at pagmamahal, Panginoon. Sige pa mga kapatid, sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hallelujah. O Diyos, sa dugo mo nakasalalay ang aming buhay. Sa dugo mo natagpuan ang aming buhay, Panginoon, kung saan ay pinagkatiwala mo sa amin. And we are so thankful, Father God, for being our God.
for being our Savior, our Lord. At sa oras pong ito, Panginoon, sa aming pong pag-inom ng Diyos, alam po namin kami po'y naging ganap na sa iyo, sa kaligtasan na tamo namin sa krus ng Kalbaryo. In the same way, Jesus took the wine, He took the juice, saying, "This juice, this wine is the covenant between my Father and His people. Drink this in remembrance of me." Panginoon, sa aming pong pag-inom na to, ito po yung aming naintindihan, ito po yung aming naunawaan, ito po yung aming pagsamba sa iyo. Lord God, thank you for the healing, thank you for the peace of mind, thank you for God for the love that you have entrusted to us. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay po natin inumin. So we thank you for the wine and for the bread, for we see the light